So tayo po'y tumayo bilang pagbibigay galang sa otoridad ng salita ng Diyos sa kapahayagan po nito. So in our text, continuing sa Luke chapter 20, our text is in verses 45 hanggang sa next chapter in verse 4. So Luke 20:45 to 21:4. So church, hear the word of the Lord. And in the hearing of all the people, he said to his disciples, "Beware of the scribes, who like to walk around in long robes and love greetings in the marketplaces and the best seats in the synagogues and the places of honor at feasts, who devour widows' houses and for a pretense make long prayers. They will receive the greater condemnation." Jesus looked up and saw the rich putting their gifts into the offering box. And he saw a poor widow put in 2 small copper coins. And he said, "Truly, I tell you, this poor widow has put in more than all of them. For they all contributed out of their abundance, but she, out of her poverty, put in all she had to live on." Church, this is the word of the Lord. Thanks. Amen. Sige po, makakaupo na po tayo. Base po sa ating teksto, pinamuritan natin ang sermong ito na the greatest giver in God's sight. The greatest giver in God's sight. Okay? Yung salitang giver po dyan, wag po nating limitahan na ito po'y maiisip natin, bagamat yun nga po yung isang tinutukoy dito, pero in combining this range of texts, hindi lang po ito basta sa pagbibigay na kung ano man yung ibinibigay, pero lahat ng ibinibigay natin sa Diyos, kahit po yung pagsamba sa Kanya, yung debosyon natin sa Kanya, lahat ng ibinibigay natin sa Diyos. So the religious things that we are doing to the Lord, after all, meron pong kinaluluguran lang talaga ang Diyos sa sino man na nagsasamba sa Kanya. Ayan, bagamat po, to be honest, we are not fronting, I want to tell this, the message about giving in our church. Kung mangyayari man po yun, dahil po sa dumadaan po tayo sa text na pinag-aaralan po natin. Our church seeks to go through the particular book in the Bible, verse by verse. So we cannot escape that Jesus or God Himself wants us to talk about giving. Okay? So dahil lang po sa teksto natin, yan nga po. Dito po yung give or yung giver, again, ito ang buong pinapahayag ng teksto sa parteng ito ng salaysay ni Lucas. Yung devotion, total devotion to God. Pero ang tanong po, sino nga ba ang tunay na nagbibigay ng kaluguran sa Diyos sa kanyang paghahandog? Sino po talaga ang kinaluluguran ng Diyos sa kanyang paghahandog? So makikita po natin yung examples po dito sa text. So ang mensahe po natin o ang sermong ito ay nakasentro sa mensahe na true devotion that is pleasing to God sees His worth reflected in how we offer everything to Him, including our resources. Again, true devotion that is pleasing to God sees His worth reflected in how we offer everything to God, to Him, including our resources. Ito po yung sa Tagalog. Ang tunay na debosyon na nakalulugod sa Diyos ay nakikita ang kanyang halaga
na makikita sa kung paano natin inaalay ang lahat sa Kanya, kabilang ang ating mga kayamanan. Okay po? I hope tama po yung the way I stated it, pero that's how we can understand the whole text. Pinapakita po ito ng dalawang larawan. There are two pictures or portraits that we can see in the text. Una, we called it false piety. Okay? In verses 45 hanggang verse 1 in the next chapter. Of course, yung pangalawa, verses 2 to 4, true piety. Of course, the English word piety, isa pong description in our vocabulary sa bilang mga Kristiyano. Piety is devotion to God or to religious practices. Okay? Typical po sa atin, sa bawat araw, nagdi-devotion po tayo. Pero isa nga po yun sa yung pagbabasa natin ng Biblia, pananalangin. Ito po ay tinatawag nating debosyon. Kumbaga, ito ay commitment natin para po sa Diyos. Pero hindi lang po yun, of course, nalilimitahan po doon. Yung pagsamba po natin bilang iglesia every Sunday, that's part of our piety. Our fellowship with one another, our service to other people, is, as a whole, is a piety. Okay? An act. So ito po yung makikita natin, merong false and merong true piety. Okay? So magsimula po tayo sa una, verses 45 hanggang 21, verse 1, which is false piety. Sa pagpapatuloy po ng salaysay, si Jesus po dito ay hindi pa tila tapos sa pag-address sa mga scribes. So matapos balikan ni Jesus ang scribes, sa hindi nila pagkilala sa otoridad, sa kanyang otoridad bilang Mesiyas at Panginoon, alam naman po natin na the Pharisees and the scribes, even the Sadducees at this point, are not accepting the authority of Jesus as the Messiah. They are rejecting Him. You fall short of the right, sabihin natin, the right picture ng Davidic Messiah. No, you are not. And at the same time, Jesus, from our text last week, Jesus is addressing the issue na you are not recognizing that David's son is His Lord also. Siya ay Panginoon din. Ngayon po, dito po sa parting ito, tila, hindi lang gustong i-address ni Jesus yung theology ng mga scribes o yung pagkaunawa sa Diyos, mas higit na gustong punahin ni Jesus ang klase ng pamumuhay nila. If we may say also, may nakausap po ako this week, na nabigyan kong for a long time, at least naisabi ko po sa taong ito, na kasi po, ang maling kaunawaan sa Diyos, magdudulot ng maling pamumuhay sa Diyos. Kaya hindi lang po tayo basta practice lang. But we are so passionate in doing such things, pero mali naman yung kakaunawaan natin sa Diyos. How devastating it is, lalong-lalo na sa mga false teachers na sinusunod ng mga tao. Kaya mananagot po talaga kung sino man po sila. Anyway, just telling that also to us, kasi ito nga po, ganito po kaseryoso si Jesus sa pagpuna sa mga scribes, sa pagsisiwalat ng kanilang mga ginagawa at sinasabing, beware of them. Okay? Makikita dito sa una kung gaano ka-critical ito kay Jesus para sabihin niya, hindi lang po sa mga disipulo, in the hearing of all the people, He said to the disciples. Sa publiko niya isiniwalat ang tunay na gawain ng mga scribes. Wow.
Talking about authority. So, tingnan po natin sa verses 45 to 47. And in the hearing of all the people, he said to his disciples, "Beware of the scribes who like to walk around in long robes and love greetings in the marketplaces and best seats in the synagogues and the places of honor at feasts, who devour widows' houses and for a pretense make long prayers. They will receive the greater condemnation." Very strong words. So, yes, isiniwalat mismo ni Jesus rito ang klase ng pamumuhay ng scribes. Ang mga ito, sabi po, I'm referring also sa Magandang Balita Biblia, ipinakita sa ang mga ito, mga scribes ay mahilig ipakita sa mga tao ang kanilang karangyaan sa klase ng kanilang mga sinusuot. Yes, long robes, pero sinasabi po na parang yung klase ng robes nila ay Gucci o kaya Louis Vuitton. Actually, hindi ko nga alam yun pero yun lang yung alam kong mga mamahalin na, well, by the way, you can follow one creator content sa Instagram. Preacher and sneakers. Pero totoo po, no? Merong gumawa ng content creator, kinakapture niya yung suot ng isang preacher at hahanapin niya yung value nun. Magugulat po kayo sa klase ng mga lifestyle ng mga ito. Well, kailangan po rin silang isiwalat Pero ito po sa konteksto ng panahon ni Jesus, nangyayari na po ito, yung mga scribes ay ganito. So I cannot imagine they're wearing, ito po hindi po ito mamahalin by the way. Well, anyway, compared sa iba po. Pero just telling that, na yung iba po ay lavish po sila magpakita ng anumang suot nila, yun po yung sinasabi muli dito, sila ay masasabing parang mga celebrities na sabik sa pagbati at pagkagusto ng mga tao sa kanila sa publiko, in the marketplaces. They want to be greeted as if sila ay mga espesyal na tao. Yan po sila. Sa sobrang pagkahumaling ng mga ito sa kanilang sarili, ninanais nila na makaupo lagi sa VIP seats. Alam niyo po ba sa ibang churches may VIP rin po na seats? Of course, di naman lahat. Pero may ganun po nakakalungkot. Yung nadaanan po natin yung seat of honor sa meal, sa isang meal. Yung sino yung host, meron po palang arrangement yung seats nun. Kung sino man yung nasa malapit sa host, that is a very special seat. At yun ang gustong upuan ng mga scribes pag sila ay darating. There's yung self-entitlement ng mga ito. Inaabuso rin ng mga ito ang kabuhayan ng mga byuda, mga widows. And alam naman po natin, of course, yung mga widows na nawalan, of course, ng asawa, in their context na mga lalaki ang namatay na asawa, yung mga babae na dumidepende sa income ng kanilang asawa, paano sila magpapatuloy? Yung iba po, sila po ay may na-inherit. And these scribes are devouring the houses at inaabuso yung yaman ng mga widows na yon. Tila, meron pang sinabi na pinagkakatiwala daw sa scribes yung mga na-inherit ng mga widows. And they are devouring the houses of the widows. Mamaya makikita pa po natin lalo yung kaawa-awang widow sa next scene. At pagdating sa pananalangin, hinahabaan nila ito para ipakita sa mga tao kung gaano sila tila kabanal. Kaya ako po, I try not too long. Huwag kong hahabaan yung prayer, Because I'm not that holy. Extension na, just kidding. Ang scribes sa Tagalog, if you have the Tagalog version, ay tagapagturo ng kautusan. Teacher of the law.
Kautusan ng hindi kautusan ng tao, kautusan na galing sa Diyos. At kung sino man ang magtuturo nito, ay inirepresenta kung sino ang nagpapadala nito. Right from there, the description of their title as scribes at binabali yung katungkulan nila ay isa pong worthy of condemnation. Sa kaunawang ito pa lamang, pinapahiwatig ni Jesus ang kaseryosohan ng kanilang pagkakatawag o tungkulin na may malaking inaasahan sa kanila ang Diyos. Walang sino man ang karapat-dapat parangalan sa kanilang pagkakakilanlan kung babaliin lamang nila ang kanilang tungkulin. Let me give you an example. Ang doktor, nagagamitin ang kanyang kakayanan para patayin ang pasyente base sa kanyang kaalaman, imbis na magbigay ng buhay, yun po yung pagkakatawag nila, may oath pa nga po sila na bawal silang gumawa ng anumang bagay na mamamatay yung pasyente. That's their conviction. Pero kung yun ang gagawin niya, bilang doktor, ay taliwas sa kung ano yung pagkakatawag sa kanya. And perfect example is, ang mga pulis, yung iba po, na dapat ay nangunguna sa pagsunod sa batas, ngunit kung sila ang mismong sumisira nito, ay karapat-dapat hatulan. Paano po ang mga tagapagturo ng salita ng Diyos? Well, I may say, mas higit po ang condemnation. I'm even cringing in saying those words. Paano pa higit kung ang mga nagre-representa sa Diyos bilang tagapagturo ng kautusan o ng salita ng Diyos ay mismong binabali rin ito sa kanilang pamumuhay? Anong saysay ng kanilang tinuturo kung taliwas ito ng husto sa kanilang pamumuhay? Jesus himself is more, I think, mas vocal than me in uttering those words, if I may say. Ito po yung gusto ko lang sabihin with all love and care for the flock of God. Beware of such pastors or teachers whose lifestyle is earthly, self-absorbed, abusive, and pretenders. I mean, we do not want for them to receive such condemnation, pero kawawa po yung mga victims ng mga ganitong klaseng mga tagapagturo. What I'm saying is, sana wag na po tayo yung mga klase ng mga Kristiyano na si brother ganito, parehas lang naman ng tinuturo dito sa church, so pwede din pala kami doon. Well, how do we discern that? Yung ganitong issue, this issue. Tumingin po tayo sa pamumuhay. Hindi lang po sa kung gaano kagaling magturo ang mga nasa pulpito. That's why I encourage you to visit our house para malaman niyo po kung anong klaseng pamilya kami. Honestly. Paul Washer nga po, parang nag-preach siya after being a guest. Pastor Paul, we want you to be the pastor of our church. Bakit? Nakita mo na ba kung paano ako sa bahay? Nakita mo na ba ako kung paano ako namumuhay? Pag wala ako dito sa pulpito, nakita mo lang ako nagturo ng ganito sa church, and you thought I'm really that good to be your pastor. To be honest, you will be stumbled kung makikita niyo po talaga kami. Pero we need each other. Pero we need to be accountable to each one. Naway maunawaan natin kung gaano kaseryoso ito, lalo't higit sa Diyos. Kaya sinasabi rito ni Jesus na mag-ingat ang kanyang mga disipulo sa pagtanggap basta-basta sa mga mangangaral na hindi tapat sa Diyos
sa pagsasabuhay ng kanilang mga tinuturo tulad ng scribes. Marunong na dapat tayo kumilatis sa mga ito na hindi lang tayo basta nadadala sa kanilang galing sa kaalaman o sa pagtuturo. Saying this also to myself, tignan natin higit ang kanilang pamumuhay. That's why we need to sharpen each other. So matapos ito, sunod na nangyari sa sunod na chapter, in verse 1, gusto ko pong putulin doon, Jesus looked up and saw the rich putting their gifts into the offering box. Of course, yung kabila, isang parte po niyan, yung isang tao naman, yung widow. Kaya po, sa kabuuan ng pangyayari, dalawang tao, dito po sa next chapter, dalawang tao po, yung nagtungo sa templo para maghandog ng kanilang salapi. Yun po yung sinasabi. Pero sa dulo po natin makikita kung sino po yung naging kaaya-aya dito. Okay? Pero gusto ko lang po sanang i-contain yung unang verse in relation to the scribes. Lumalabas na hindi lang basta binibigyang pansin sa salaysay ang scribes, kundi ang sinserong pagsamba sa Diyos ng mga relihiyosong tao. So lahat po tayo, after all. Kung paano po tayo nagsasamba, kung paano po tayo naghahandog ng anumang pagsamba sa Diyos. Ito po ang binibigyang pansin ni Jesus dito. Malinaw na ang Diyos ay hindi basta nalulugod sa mga bagay na ginagawa natin sa Kanya. Hindi basta. Hangad ng Diyos ang sinserong paghahandog o pagsamba sa Kanya sa lahat ng ating mga ginagawa para sa Kanya. Kaluguran ng Diyos at hindi ng ating sarili o ng iyong sarili ang tunay na saysay ng lahat ng ito. That's what we can say at least in light of the scribes na ginagawa po nila ang lahat ng iyon tila para sa Diyos, pero para sa kanilang sarili. Sabi nga ni John Piper, do not use the glory of God to exalt yourself. Huwag mong gagamitin yung glory to God, pero ang tono ng pananalita mo ay para sa kataasan ng inyong sarili. It's an abuse, after all, na hindi naman talaga glory sa Diyos ang nangyayari. Again, the point is, even yung act of giving in this scene, ay ginagawa para tila sa kanilang sarili. Makikita po natin later on, yung klase ng pagsamba na hindi nakatuon sa sarili. So una po, false piety. At pangalawa, true piety. So sa ikalawang bahagi ng saad mula sa verse 1, sabing sunod sa verse 2, tingnan po natin, doon po muna sa verse 2, and he saw a poor widow put into small copper coins. Put into small copper coins. Ayan po. Mapapansin po natin na sa sobrang, sa sobrang kawalan ng kakayanan ng poor widow dito, nakita ni Jesus kung ilan mismo yung inihulog. Pagdating po sa rich, hindi niya siguro mabibilang yon. Pero pagdating po dito, in-specify 2 small copper coins at tinawag yung byuda na hindi lang widow, kundi poor widow. Ayan po, dukha na byuda, sinasabi din ng Magandang Balita Biblia. Of course, kumpara sa mayaman.
natukoy kung ano yung mga inihandog. Now, sa Archaeology Study Bible ng ESV, si Paul Wright, sabi po niya, yung small copper coin na yon, I don't know po sa inyo pong footnote, meron po ba kayong sa akin, lepta, 2 lepta. Okay? Or yung lepton, yung coin na yon ay nagkakahalaga daw po ng, I don't know how you will imagine this, 1/128 ng isang denarius. If you're familiar with denarius, yun po ay nagkakahalaga ng isang sweldo ng isang manggagawa sa isang araw. Okay? Now, I tried, in our context, ang minimum wage daw po natin for non-agriculture na industry ay 645 per day. Now, sabi po sa 8-hour work, ang isang lepton ay nagkakahalaga ng less than 4 minutes na sweldo. Okay? Sa isang araw, in an 8-hour work, yun po ay nagkakaloob ng 480 minutes a day for an 8-hour work. 645, lumalabas, over 480 minutes ay merong 1 peso per 0.34 per minute. I hope I'm correct. So, sa isang manggagawa sa atin, 1.34 per minute ang bayad sa isang 8-hour work na isang araw. Which means, in less than 4 minutes, it is equivalent to 4 pesos. Times 2, which means 8 pesos yung hinulog po niya doon in our context. Okay? Meron po ba kayong 8 pesos? Ano ang saysay o halaga nito bilang handog sa Diyos sa templo kumpara sa hinulog ng mayaman? Anong value ng 8 pesos na yon kumpara doon sa naghulog na mayaman? I think sobra-sobra po doon at hindi worthy of comparison. Pero sabi ni Jesus in verse 3-4, and he said, "Truly, I tell you, this poor widow has put in more than all of them." Hindi lang po yung rich na isang taong yun, pero lahat daw po ng naghandog nung time na yun, mas malaki ang naihulog ng poor widow than all of them, for they all contributed out of their abundance. But she, out of her poverty, put in all she had to live on. So kung naintindihan nyo na po yung sinabi doon, nag-contribute daw po yung mga taong may kakayanan, out of their riches, yung babae na wala na siyang maibigay, yun na po mismo rin ang ibinigay niya. Nagbigay po siya out of her poverty, ng kakulangan niya. Sino po ang sinserong naghandog talaga sa Diyos dito na makikita na natin? Sinasabi ni Jesus na ang babaeng ito ay nag-alay ng higit sa inihandog ng lahat. Ibinigay nito ang buo niyang ikinabubuhay kahit sa kanyang kahirapan, kumpara sa mga naghandog mula sa kanilang kasaganahan, or if I may say, o bahagi lamang nito. Kumbaga parang sige, I have an extra, I will just give it to the church. Pero ang laki nun. Ang laki po nun. Lumalabas, kumpara at least sa 2 small copper coins. Masasabi po natin, lumalabas na naghandog ang babaeng ito ayon sa kanyang maibibigay, hindi sa kung ano lang ang kanyang maibibigay. Or you get the difference? Talagang nagbigay siya kung ano yung maibibigay niya, because yun yung meron siya. Dun sa isa po, nagbigay siya kung eto lang yung maibibigay ko. Pero hindi lang yun yung maibibigay niya.
Sa mata ng Diyos, dito po sa pagbigay ng komento ni Jesus, sa mata ng Diyos, ang totoong naghahandog ay ang mga taong tunay na nag-aalay ayon sa pagiging karapat-dapat niya. Okay? Ayon po sa worthiness ng Diyos. Ito po ang mga tunay na nag-aalay sa Kanya. Masasabing hindi iniinda ng mahirap na balo kung ano ang Kanyang maibibigay, kundi kung ano ang karapat-dapat na maibigay sa Diyos. Binibigyan po niya ang pinanggagalingan po niya na hindi, it's not about what I have, it's about what God deserves. Ang iba ay naghandog, dito po sa kwento, ang iba ay naghandog ayon lamang sa kung ano ang pwede nang maihandog sa Diyos, base sa maaaring sobra na para sa kanila. Maaaring sobra na sa kanila. Bibigyan po natin ng example ito later. Pero I hope you get the possibility that the rich na tinutukoy po dito ay nag-alay ayon sa, sobra ko na to eh. Pero hindi po ayon sa kung ano yung dapat na maibigay sa Diyos. Masasabing ito ang mga handog na hindi tapat sa kanilang tunay na pagpaparangal sa Diyos. Yun po ang masasabi natin dito. Now, if you're familiar with the text in Malachi, not the robbery part, Malachi 1 verse 8, sabi po dito, when you offer blind animals in sacrifices, is that not evil? And when you offer those that are lame or sick, is that not evil? The Lord is calling it evil, not sin. Present that to your governor. Will he accept you or show you favor? Says the Lord of hosts. The problem in this time is, sige, kailangan lang natin mag-alay eh. But the Lord prescribed the right sacrifices in the law that is honorable to Him. But these people are just like brushing na parang, sige na, basta kailangan natin maisagawa itong gawain na ito at ito meron tayong pwedeng iaalay. Yung at least yung mga scrap ang gamitin na lang natin. Kaysa naman masayang yung mga the best part. O yung mga best na quality na may offer natin. And God is talking to these people, i-present mo nga yan sa governor nyo, kung tatanggapin niya yan, or kayo. How much more the Lord of hosts? Na we get the idea na parang hindi yun yung value na para sa akin. Pero bakit po dito sa kwento, yung 2 small copper coins ay mas naging higit kumpara sa value nung ibinigay ng mga ibang tao? The idea is, ang Diyos ay nalulugod ayon sa sincero at tapat na pagluwalhati sa Kanya. It's just small, pero for the widow, this all I have and it's what I want to give to you. Because you deserve it. Hindi ito nakabase sa halaga, kundi sa puso na mataas ang pagpapahalaga sa Diyos kahit ito ay tila maliit sa paningin ng tao. Kaya sambahin mo ang Diyos ayon sa kung sino siya, kung ano ang nararapat sa Kanya, and much more sa kung gaano niya tayo pinahalagahan. It's not that we are worthy, we are unworthy people, pero in His grace, He sent His Son Jesus Christ for our salvation. Ganun po katindi yung grasya na ibinigay po niya sa atin. That the Macedonian churches in Corinth, or probably sa sulat ni Pablo sa Corinthians, ay nagbigay out of their poverty also
because of how they were grateful, being Gentile people, ay nakareceive ng grasya ng Diyos kay Yesu Kristo. Now, let's see, in 2 Corinthians 8, 1-5, ito po yung pwede nating ma-relate. And we want you to know, brothers, about the grace of God that has been given among the churches of Macedonia. For in a severe test of affliction, their abundance of joy and their extreme poverty have overflowed in a wealth of generosity on their part. Ito pa nga po, no? For they gave according to their means, as I can testify, and beyond their means of their own accord. Ito pa nga po begging us earnestly for the favor of taking part in the relief of the saints. Meron na po ba sa atin yung parang, Pastor Japet, sige na gusto ko talagang ibigay ito Wag mo naman akong pigilin. Parang, ito maganda sana yung ganun tayo, no? Nagbe-beg pa na, hindi, wag mo ibigay, hindi, gusto kong ibigay. Sige, ibigay mo na. Right? Grabe po itong grasya na ito, na gusto nilang ibigay. Sila pa ay nagbe-beg. And this, not as we expected, but they gave themselves first to the Lord, and then by the will of God to us. They're about the spread of the gospel. Paul, here's the support. We also just received this grace. Nawa yung ibang city na kailangang maabot ng ebanghelyong ito ay ito ang kailangan. Go. And we're begging you, receive this amount. It's for the glory of Christ among nations. Kaya nga po may tinatawag sa New Testament na grace giving. Ang epekto ng grasya sa atin. Yan po, no? Dalawang larawan ang pinakitang mensahe ng teksto sa atin. Again, the false piety and then the true piety. Medyo nakakatawa itong sunod na ipapakita ko, pero let's try to take it, to receive it. Sabi, give according to your income, lest God make your income according to your giving. Sige, subukan nyo. Tama ba yan? Give according to your income. Kung hindi, kung ano yung ibinibigay mo, gagawing proportion yan. Okay? Dapat pala, ito lang yung makuha mo kasi ito lang yung binibigay mo Right? So the thought is, no. You give in accordance to your income. Sabi po dyan. Kung hindi, kung ano lang yung binibigay mo, yun ang din yung makukuha mong income in proportion. Is that fair? Pero ito po, all kidding aside, alalahanin natin kung sino ang unang nagpala. Alalahanin natin kung sino ang ating sinasamba o hinahandugan ng higit na karapat-dapat. Tayo ay hindi basta nag-alay ng ating buhay sa simbahan, sa mga tao o kung kanino man. Isang story nga po na nagbigay siya para sa misyonero. Pero na-realize niya, hindi siya nagbibigay para sa misyonero. Nagbibigay siya para kay Jesus. Kaya niya dinagdagan pa. We have to realize that. It's not for the church. I hope na sana ganun po tayo maging mature. Tayo ay nag-aalay ng lahat sa atin, sa Diyos na karapat-dapat, na siyang higit na nagpala sa atin ng labis-labis na grasya sa pamamagitan ni Jesucristo, para sa ating kaligtasan at labis na pagbabago sa buhay. Grabe po yung unang ginawa sa atin ng Diyos. Ang ebanghelyong ito pa rin, the gospel is still the essence or the cause of our devotion to God. Kaya tayo ganun magsamba sa Diyos. Kaya tayo ganun mag-alay ng lahat sa atin sa Diyos.
because of the grace of God in Christ Jesus or because of the gospel. Muli, ang mensahe sa atin sa umagang ito ay true devotion that is pleasing to God sees His worth reflected in how we offer everything to Him, including our resources. Tayo po'y manalangin. Diyos, salamat po sa umagang ito. And we as Christians or as your people belonging to a church, madali po kaming mapasok sa mga usapin patungkol sa ganitong mga bagay. Pero the Bible is not silent and does not want to be silent in addressing these things. Pero parte lamang po ito sa inyo pong ninanais na pagsamba sa amin. Pero tinuturo patuloy sa bawat isa na ang aming pagsamba ay buo sa inyo, O Diyos, na naipapakita din sa mga iniaalay namin sa inyo, O Diyos. O Diyos, patuloy po kayong kumilos sa bawat isa na lumago po kami sa aming debosyon sa inyo, lumago po kami sa aming pagkakilala sa inyo, O Diyos, at naisin patuloy na inyong ngalan ay maihayag sa lahat ng sangkatauhan, O Diyos. Ng lahat ng kaparaanan para mangyari ito ay maging parte kami at tunay na ang inyong kaluwalhatian, O Diyos, ang maging sentro ng aming pamumuhay. Salamat muli, O Diyos. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.